Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pasabog ni Pacquiao, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So kung atin nga pong matatandaan ay nitong nakalipas na buwan ng Hunyo lamang, ay opisyal nang naisama ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao sa International Boxing Hall of Fame, kung saan dinagsa ito ng mga kapwa niya boxing legends at napakadaming fans upang ipakita lamang ang kanilang suporta sa nag-iisang 8th Division World Champion. At ilang buwan nga lamang po ang makalipas, ay sinundan agad si Pacquiao ng isa pang Asyano na si middleweight legend and former pound-for-pound king Gennady Golovkin. Ito po ay matapos ilabas ang balita kanina na kasama na sa unang balota si Golovkin para sa mga nominadong mapasama sa International Boxing Hall of Fame Batch of 2026. Wala pong kaduda-duda na magiging madali ang desisyon ng committee na pagsama kay Golovkin sa Hall of Fame sa susunod na taon, dahil hindi natin maikakailan na legendary fighter talaga ito. At nakapag-usapang middleweight ay laging nasa debate si Golovkin bilang isa sa pinakamagaling na boksingero ng nasabing dibisyon. Nagretiro si Golovkin ng may record na 42 wins with 37 knockouts, 2 talo at 1 tabla. Sa kasalukuyan ay may edad na itong 43 years old at nagretiro ito habang siya ay isang unified IBF and WBA middleweight champion. Tinanghal din siya bilang WBN Fighter of the Year noong mga taong 2013, 2014, 2015 at 2017. Bukod dyan ay siya din ang may hawak ng record bilang pinakamadaming beses na nagdepensa ng kanyang middleweight world title belt sa buong kasaysayan ng middleweight division. At para naman sa mga nagtatanong kung bakit maagang mapapasama si Golovkin sa International Boxing Hall of Fame, ay binago na po kasi ang patakaran ngayon. Dahil kung dati ay kailangan 5 taon ka nang retirado sa boxing bago ka pwedeng mapasama dito, ay ginawa na lang po ito ngayong 3 taon. At dahil 2022 pa huling beses lumaban si Golovkin, kaya pasok na siya sa requirement. Yan din ang dahilan kung bakit maging si Manny Pacquiao ay napakabilis din nakapasok kahit lumaban pa lang ito kay Yordenis Ugas noong taong 2021. Sa kabilang banda naman mga idol ay mainit na pinag-uusapan nga po ngayon sa Amerika ang naging pasabog ni Manny Pacquiao na opisyal nang magsasagawa ng mga boxing event sa Amerika ang MP Promotions. Ngayon pa lang daw ay nag-uumpisa ng makipag-usap at maghanap si Pacquiao at ang presidente ng MP Promotions na si Sean Gibbons ng mga bagitong prospects na pwede nilang papirmahin sa MP Promotions. Ayon kay Gibbons ay desidido daw ang MP na maging #1 boxing promotion sa buong mundo. Subalit hindi po ito magiging madaling hamon dahil ibig sabihin po nito ay makikipaglaban sila sa mga higanting boxing promotions kagaya ng Golden Boy Promotions ni Oscar De La Hoya, Top Rank ni Bob Arum, PBC ni Al Haymon at marami pang iba. Sa kasalukuyan ay ang numero 1 pambato ng MP Promotions ay si Pitbull Isaac Cruz ng Mexico at plano pa nila itong dagdagan. Sa katunayan nga daw ay may paparating na agad na 2 world title fights ang MP Promotions ngayon. At sa November naman ay may event na din ito sa Amerika kung saan bibida ang anak ni Pacquiao na si Jimwell Pacquiao para sa kanyang kauna-unahang laban sa professional boxing. Ayon naman kay Pacman ay halos lahat daw kasi ng mga legendary performances niya sa sports ng boxing ay naganap sa Amerika. Kaya ito daw ang nakikita niyang paraan upang makahanap ng mga papausbong na fighters na posibleng sumunod sa yapak niya. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.